What's up mga ka-Diablo? Isa ka bang baguhan sa Kotem at nais mo maging batak, palo sa pag-i-sniper? Pwes, nasa tama kang lugar. Sa ngayong video na to, ituturo ko sa inyo ang 5 tips and tricks for new beginner na nais maging malakas sa pag-i-sniper. So first up, basic settings. Ang pag-aayos ng basic settings ay napaka-importante sa ating gameplay. Not only it enhance our aim, but it enhance also our movements. So, meron tayong dalawang importante na dapat ina-adjust sa settings. First off, sensitivity. Sensitivity ay napakahalaga na ayusin. Dahil ito ay nag-improve ng ating aim, movements, at iba pa. And sa tuwing tayo ay nag-aayos ng ating sensitivity, dapat tayo ay very precise and komportable tayo sa ating adjustment. Pwede naman tayo mangopya sa ibang content creator or pro player, but you can also create your own sensitivity settings kung saan ikaw ay komportable. Sa susunod naman, ang controls. Ang controls ay binabago upang mas bumilis ang ating reflexes at mapaganda ang ating gameplay. Meron tayong sarili-sariling preferences sa ating controls, but kung hindi mo talaga kaya gumawa ng sarili mo, maaari tayong kumuha sa ibang pro players ng inspiration para makagawa tayo ng sarili natin. Ito din ay malaking tulong sa ating endurance at gameplay dahil it can lessen our strain sa ating kamay at dahil dyan, mas napapatagal ang ating paglalaro and di tayo nakakaramdam ng discomfort. After naman nating ayusin ang iyong controls at ikaw na ay komportable, ngayon, dumalaw naman tayo sa ating loadouts and attachment and mga meta na gun or SR sa ngayong season na ito. So, my main SR that I'm using right now is DLQ. And my favorite SR in this meta is Tundra. Then, here's my loadout in DLQ. This loadout in DLQ has a very fast ADS quick scope and hindi nyo na kailangan mag-alala sa mobility na ito dahil ito naman ay magaan and versatile sa kahit anong way. Ang susunod sa ating loadout ay ang baril ng Locus. Mabilis siya sa scope, magaan sa katawan pero mahirap itutok. Then, Tundra. Tundra isang meta ngayon dahil sa bilis ng kanyang scope and makikita mo siya ginagamit ng iba't ibang tao. Meron naman tayong 3-line rifle. 3-line rifle ay sobrang bilis talaga and napakagaan lang. I recommend you this but need mo ng onting practice lang para gumaling ka dito. Then, next up, parang kapares lang sa 3-line rifle is ang Outlaw. Outlaw has also a very slim body which is magaan lang siya and mabilis din yung scope niya. For me, mas prefer ko to kaysa sa 3-line rifle but it's my opinion so subukan nyo. And heto naman ang different types of perks that I use for SR. So first, I use lightweight para mas mabilis ang aking mobility and galaw and para makatalon-talon ako. Secondly naman ay ang AMP. AMP helped me to switch faster with my melee and guns or pistols. But sometimes you could also use toughness because it helps or improve your stability when you're facing an enemy. But it depends on your preference. Next up naman ay ang High Alert. High Alert ay malaking tulong sa akin dahil mas na-enhance ko ang reflexes ko and responses. Sometimes hindi ko nakikita ang kalabang ko pero dahil dito I can react faster and baka maunahan ko pa sila sa pagpatay. Then next up is kung ayaw mo naman gamitin ito, pwede ka naman gumamit ng Dead Silence. If you want to sneak up on enemy or rush them, you could use them. Then lastly, I recommend you to use Agile because it enhances your mobility when in prone or crouching. That's all. If you want to copy any one of those, you could freely take a screenshot and test it on your own. Then,
let's move on to how you aim. I'm gonna teach you 4 different types of warm-ups and practice to improve your aiming. First up is crosshair placement. Dito kung saan, tinututok mo na kagad ang iyong crosshair sa kalaban. Para kung gusto mo mag-quick scope, automatic nang nakatutok and di mo na kailangan mag-adjust pa. Dahil dito, mas mapapadali ang iyong quick scope. Second warm-up that I do is tracking. Dito ay kung saan sinusundan mo ang iyong kalaban gamit ang iyong scope. Ang warm-up na to ay nag-i-improve ng iyong tutok lalo na kapag malayo ang kalaban. Nakakatulong din ito kapag nais mong mag-flick shot or iba pa man. But importante ito sa laro. Thirdly is ang flick shot. Flick shot ay malaking tulong lalo na if na-master mo ito. Dahil if ever na hindi man nakatutok yung crosshair mo sa kalaban, ngunit may nakita ang kalaban sa gilid ng screen mo, pwede mo kagad silang gamitin ng flick shot para matamaan mo sila. Lastly ay ang combining. Dito mo na ipapaghalo-halo ang different techniques and warm-up na natutunan mo, kagaya ng crosshair placement, tracking, and flick shot. And sa last na warm-up na to, sasamahan na din natin ng movements sa last na to para maging realistic ang gaming natin and makita natin ang improvement sa ating warm-ups. Next up naman, papakita ko sa inyo ang 2 easy beginner movements for sniper. So sa una, meron tayong backdash. Backdash ay napakadali lang ngunit napaka-importante dahil it allows us to maintain distance and avoid bullets. Ito ay malaking tulong pagdating sa rank game dahil mabilis tayo makakatago sa behind the walls tuwing may bumabaril sa atin. Next up naman ay parang katulad lang sa backslide. Pero pagtingin natin sa likod naman and gagamitan naman natin ang jump. So nakakatulong ito sa rank game dahil kung gusto mong sumilip and tignan kung may naka-camp ba or nakabang na kalaban sa pintuan or corridor, pwede mong gamitin ito ng mabilisan lang para makasilip tayo and maiwasan natin yung bala nila. Malaking tulong ito at ito ay kailangan natin matutunan as a beginner. Pero hindi lang yung dalawa yung movements na pwede mo gawin. Marami pang different types of movements kagaya ng zigzag and marami pang iba. After ng lahat na yun, ituturo ko ang pinaka-crucial and important na malaman natin sa paggamit ng SR. Ay ang game sense or game knowledge. Dahil ang SR ay isa sa pinakamahirap na gamitin kapag dating sa rank game. Dahil hindi natin basta-basta makakash ang kalaban kagaya ng ibang barel. Di bali na lang kung may experience ka na or pro ka na dito. That is why, kung isa kang beginner pa lang, dapat alamin mo na kagad ang different spots na kung saan sila laging nakaabang and maaari kang maunahan nila. Each map ay mayroon iba't ibang camp spot na pwede kang patayin nila. That is why, kailangan natin malaman itong mga camp spot na to para hindi na tayo mainis sa mga tao kung saan tayo lagi pinapatay paulit-ulit lang. And if nalaman mo na to lahat, maaari mo na silang ma-counter or maikutan sa kanilang pwesto para mapatay sila. Sobrang halaga din talaga ng game sense. Kailangan natin malaman ang different type of rotation and play safe. Kailangan din natin malaman kung paano mag-support ng ating kakampi, lalo na pagdating sa search and destroy. If beginner ka pa lang, I highly recommend you na huwag susugod agad sa mga base ng kalaban. And para hindi na din mainis yung mga kakampi sa'yo. And pagdating naman sa pagsusupport, dapat alamin natin kung saan ang mga pwesto ng ating kakampi or when sila magpa-plant ng bomb. Dahil dito, mas gaganda ang iyong teamwork and mananalo kayo ng mabilisan lang. And lastly, dapat kabisado natin ang ating surroundings. And alam natin kung paano makinig sa footstep ng kalaban. Dahil once na practice mo ang makinig sa footstep ng kalaban,
maaari mong madictate kung saan ang pwesto nila and maunahan mo sila sa rotation nilang ginagawa nila. And that's all. I hope you enjoyed and thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial and good luck na lang sa inyong mga new beginners na gusto maging magaling sa SR. And ayun lang po. See you mga ka-El Diablo. Next time ulit.